Mga kababayan, ano kaya ang masama na namang balak nitong mag-asawa kung bakit may mga pinagkagagawa sila ngayong kontrobersyal? Itong pagsibak ni Ngiwi sa kanyang mga cabinet members. Kumbaga parang ang gusto niyang iparting cleansing ito eh, right? Purging. Gusto niyang alisin sa pwesto yung mga inutil niyang cabinet members and secretaries dahil nagsalita na raw ang taong bayan. So, ang ibig mo ba sabihin, Ngiwi, ay hindi na satisfied sa'yo ang taong bayan, kaya ang gagawin mo ay dahil low performing ang yung mga cabinet members na tumatayong alter ego mo or tumatayong ikaw sa mga departamentong pinamumunuan nila, eh, dahil nagsalita na yung taong bayan, isusundin mo ang taong bayan? Right? Kasi ang mga kababayan, itong ginawa ni Ngiwi na pagsibak sa kanyang mga secretaries, ay hindi naman talaga niya sinibak at papaltan lahat. Parang ang mangyayari, reshuffle lang. Baka yung secretary ng DOH, ilagay niya sa DPWH. 'Di ba? Ang secretary ng DepEd, ilagay niya sa, say, sa Department of Agriculture, so on and so forth. Parang reshuffle lang. At narinig nga natin mga kababayan, baka ilagay na nito si Marimar Rojas as cabinet secretary. Yan yung pinakasisekreto-sekreto no na binulgar agad ni Miss Marlica. At sabi pa nila, fake news si Miss Marlica na mabibigyan ng posisyon si Rojas. Baka ano na eh, I don't know, baka maglakas loob na ngayon si Ngiwi na, di ba, total eh, hawak naman siya sa leeg ng kung sino-sino, eh, di ba puppet nga yan, kung sino-sino yung nagpapagalaw sa kanya at nagpapasunod sa kanya, eh baka isa si Marimar na yan. Pati yung Paking, di ba si Paking? Si Paking, yeah, yung yung ka-law firm ng Butod, di ba may ka-law firm yung Butod? Dilaw yun eh. Tapos yung Paking na yun ay cabinet secretary yata ni Ngoy Ngoy noong araw. Right? Si Ngoy Ngoy na parang Abnoy. Oh. So, mukhang mabibigyan yung dilawan na yun. Okay? Itong mga nasa dark chamber, 'di ba, na bumubulong-bulong sa kanya at nagmamando at nagdidikta sa kanya, oh, ay hayagan ng ilalabas sa dark chamber at ilagay na sa madilim na kwarto, ilagay na sa out in the open, i-appoint na. And siguro mga kababayan, 'di ba? Kaya nga courtesy resignation, mag-resign kayo at magde-decide kami kung tatanggapin namin ang resignation nyo. Baka yung iba hindi naman nila tanggapin yung resignation. Ito siguro yung way nila para um, ano ba, para alisin ang mga puting ahas. Kung pinagdududahan nila na itong Duterte appointee na ito, di ba, itong tao ni Duterte dati ay baka traitor sa akin, eh, pag nag-resign ito, eh. Ang ginagawa nila para hindi pangit tingnan, katulad ng ginawa nila kay Arnel Ignacio, di ba, sinipa nila si Arnel Ignacio, kesyo may anomalya raw about sa, di ba, yung sa lupa na bilyones ang halaga malapit dyan sa airport, na parang hindi dumaan sa tamang bidding process. So, siguro baka gusto na palabasin na back doon si Arnel Ignacio kaya yun ang pinili ni Arnel Ignacio na lupang patatayuan ng kung ano mang, I think, ng OWA. 'Di ba? Ay hindi nga raw doon pwede magpatayo kasi nga malapit sa landingan ng eroplano at liparan ng eroplano, hindi po pwede magpatayo ng matataas na building kapag malapit diyan sa airport, mabababa lang yung mga 'di ba, yung mga establishments diyan. Kasi nga baka mabangga ng eroplano, delikado. So, yun, sinibak nila si Arnel. Ngayon, baka meron silang mga gustong sibakin at marami ito, 'di ba? Tapos, para hindi pangit tingnan, kunwari, resign lahat. Tapos yung iba na, 'di ba, na i-curate nila eh, no? Or i-curate ng babaeng ahas, carefully selected, ay hindi ka tatanggapin yung resignation mo kasi okay naman ang performance mo, yung pala ay inaantay lang talaga, gusto lang talaga nilang sipain ang parang nga inaalis nila ang mga pwedeng mag-traitor sa kanila. Ang gusto nila ay, 'di ba, ang gusto niya ay parang iti-test niya, 'di ba, kung loyal sa kanya, and kapag loyal sa kanya, eh, balik sa posisyon o kaya i-assign sa ibang posisyon. So, ikaw ang inutil, Ngiwi.
hindi nananawagan ng taong bayan na linisin mo ang iyong mga cabinet secretaries or ang iyong mga tao, ikaw mismo ang isinusuka ng taong bayan. Parang gusto nila, ang dami nilang gustong pagtakpan, okay? So ito nga po yan, yung realign. So ibig sabihin talaga hindi nga talaga ito mga kababayan pagtanggal ng lahat ng cabinets or cleansing, kundi ibabalik din naman niya yung mga marurumi, right? So posted by Billionario News Channel, basahin ko lang, this is not business as usual or BAU. President Niwi orders all cabinet secretaries to submit their courtesy resignation, signaling a major government reset after the midterm elections. So gusto niya palabasin na dahil nga nagsalita na ang taong bayan, hindi na gusto ang 'di ba, hindi na nagustuhan yung ating pamunuan, linisin ko na ang lahat ng mga tao ko. Right? The people have spoken. They expect results, not politics. As ikaw nga numero uno na mumulitik ang ina mo kay. Marcos says it's time to realign with the people's expectations and refocus on performance. Sabi ng Niwi, performance-based daw. Kaululan, panlilin lang. Ikaw ang may problema, hindi ang cabinet secretaries mo. Ni hindi ka nga namin naririnig na nagpapatawag ng weekly na cabinet meeting kay PRRD lalo na nung COVID nung pandemic, 'di ba? Linggo-linggo halos nga hindi na umaabot ng Martes, hindi na 'di ba? Minsan twice a week. Ang alam ko noon parang Martes, Miyerkules may cabinet meeting or something. Ini-ere ni PRRD yun eh. Kahit nga recorded, ipinapalabas kung paano mag-usap-usap ang mga cabinet members. Na antok tayo pag si Duque yung nagsasalita, yung Department of Health Secretary na Nutil. Oh, pero nakikita natin yung cabinet meeting, ito parang walang cabinet meeting for 3 years. Come kayo and then mag-deliver na lang, ganun ba yun? Oh, pamunuan nyo na yan, tapos come, tapos mag-deliver na lang kayo. Oh, hindi baga sapat ang delivery niwi. Kaya magre-reshuffle. Meron bagang i-eliminate at papaltan ng mga dilaw. Or meron kayong pinagtatakpan na masama nyong ginagawa. Kasi mga kababayan, mainit ang usapin ngayon na nagkaroon ng dayaan ng eleksyon. Right? Mukhang nawalan na ng option, wala nang mapag-usapan na iba na matindi, ito ang ginawa. No, pinag-resign ang lahat ng cabinet. Tatawa-tawa nga kanina. Sabi niya, members of my cabinet. Wait, meron po ba akong cabinet members? Insensitive ang ina. 'Di ba nagsi-speech kanina in front of his cabinet members. Tapos sabi nagsasalita ng gano'n, yung introduction niya, members of my cabinet, kunin, ay, meron pa ba akong cabinet members? Gano'n, parang wala na. Tatawa-tawa pa. Pinagre-resign mo, masakit yun sa kung sino mang, at baka merong isang matino na cabinet member mo na pinagre-resign mo. Bakit mo pinagre-resign? Ano ang pagkukulang na nagawa ko or hindi ko nagawa? Ba't kailangan, 'di ba? Tuso eh. Ayaw nilang magmukhang masama, 'di ba? Ayaw nilang manipa kunwari. Pero mag-resign ka and then titingnan namin kung tatanggapin namin ang resignation mo. Tarantado nga. Design ni ni Jubaing Jahas. Mga kababayan, naichika na namin yan noon nung mga 2023 yata. Kung mag-a-apply ka pala ng posisyon dyan, naka-attach or kasama doon sa application form mo yung resignation letter mo according sa puting ahas. Hindi lang yung application form mo ang isasubmit mo kay Jubaing Jahas kasama ang iyong resignation letter na walang petsa. Ngayon, pag hindi nila nagustuhan ang performance mo or hindi ka makakapag-deliver sa kanilang demands, alam na natin kung ano ang kanilang demands, no? Lalagyan nila ng date, sila yung magsa-stamp ng date doon sa resignation letter mo, resign, pak. So nakalagay doon sa I will render my resignation, kinemilatik, because I have health problems and whatnot, or I have family problems that I have to attend to, kung ano man ang katwiran mo. Pero yung magsa-stamp ng date doon sa resignation letter mo, si Jubaing Jahas. Kaya kumbaga, parang ikaw na rin yung
Ikaw na rin yung naglagay ng ano ng katapusan mo. Sila lang yung magde-decide kung kailan. Tuso, 'di ba? Tapos ngayon, siyempre iba kapit tuko, no? Nagde-deliver naman, pero baka malaki rin ang kopit or what, 'di ba? Alam nga maibigay, siguro sabi ng cabinet secretary, ba't alam mabigay ko sa iyo lahat, ako nagpapakahirap din eh. Kung ang demand mo ay 1 billion, kukupitin ko din ang 100 million, di na masama. That's 100 million, ang laki nun mga kababayan. But it's 10%. Baka mamaya ganid-ganid pa yung cabinet secretary, nagde-demand ka ng 1 billion, kukupit ako ng kalahati. Pagdating sa pera, alam niyo naman ang mga ganid, 'di ba? O sige, pipilitin ko 'di ba, makapag-produce ng 1.5, i-de-deliver ko sa iyo ang 1 billion, akin ang 0.5, akin ang kalahating bilyon. Hindi mo na, baka nalalaman niya na, 'di ba? Kasi yung mga to ay mga ano eh, nag-oonsehan ang mga demonyo. Tama ba mga kababayan? Kanya-kanyang onsehan. Kasi nga, magkakasabwat naman sila sa illegal na gawain, hindi mga masasamang pag-uugali, ano aasahan mo? Siguro nirepaso. Also may mga naghihinala mga kababayan, bukod sa 'di ba, para hindi na ma-revive yung iskandalo nung eleksyon na katakataka. Kaya niya yang ginawa na parang ang dami nilang gustong pagtakpan. Kaya niya yan ginawa, parang desperate move. Also may nagsabi pa, i-discuss natin sa susunod nating live 'to. Mukhang may hindi nangyayaring maganda kay Anis, kay Jubaing Jahas. Mukhang hindi maganda yung ang tawag diyan, yung resulta or update nung kinasasangkutang krimen sa Anemika. Ano pa kaya mga kababayan ang mga matitindi at masasamang balak ng mga to bukod sa mga kahihiyan na kinasasangkutan? Kung bakit gumawa ng ganitong eksena si Ngiwik Jr. na eme-emeng sinipa or sinibak ang kanyang mga secretaries pero ibabalik naman ng iba at baka lagyan pa nga ng mga dilaw. Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.